Okay, sunod naman natin itong isa pang balita. Pamilyang Gardiola may malapalasyong mansion sa Batangas at billion-billion government infrastructure. Questionable. Isa pa itong Gardiola na ito, bayan. Alam nyo, sa ating mga kababayan, grabe kung magpakawala ng pera ng taong ito na kung saan ay bawat bayan, lungsod, milyon-milyon ang kanyang pinakakawalang pera, manalo lamang doon sa isang lugar na yon, mga kababayan. Simple lamang, may kasabihan, kung nagtatapon ka ng malalaking ng bilyon-bilyong pera, naglalagay ka ng bilyon-bilyong pera o milyon-milyon sa mga mayor, katulad na sa balita, yung si Aldrin San Pedro, mayor ng Pateros ba yun? Na nagbigay siya ng 20 million sa mayor, sa iba pang mga bayan, 40 million, kung saan-saan. Kaya nga nanalo itong CWS party list na ito eh. Kung tutusin, hindi naman marginalize ang construction workers solidarity na yan, ay hindi naman marginalize yan eh. How come na yan ay naging party list at naging representante ng mahirap? Talagang itong taong ito ay negosyante, ginamit ang power, ginamit ang pera para magkamal ng pera at makakuha ng bilyon-bilyong kontrata sa gobyerno, mga kababayan. Kaya tandaan po natin ang CWS party list sa susunod na eleksyon. Huwag na po natin itong suportahan dahil malinaw na conflict of interest ang kanyang intensyon na pumasok sa gobyerno, na pumasok sa politika para bigyan ng proteksyon ang kanyang mga negosyo. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files. Ayan po si Congressman Edwin Gardiola. Mukhang hindi naman congressman eh, ha? Isipin mo, sa kanilang panunungkulan, almost hindi lamang 10 billion ang kanilang nakuhang project sa gobyerno. Iba't ibang kumpanya din ang gamit ito. Hindi rin ito naglalayo sa mag-asawang Diskaya na very powerful noong panahon ng Duterte at magpahanggang ngayon sa panahong ito ay nakakakuha pa rin ng sandamakmak na kontrata sa gobyerno, sa DPWH. Kaya ito ngayon panoorin natin, pamilyang Gardiola may malapalasyong mansion sa Batangas at bilyon-bilyong government infrastructure ay questionable talaga, mga kababayan. Panoorin natin ang balitang ito. Nagtataguyod sa mga construction worker, dawit ngayon sa questionabling government infrastructure projects. Kilalanin si CWS Party List Representative Edwin Gardiola sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng boses ang mga marginalized and underrepresented sector sa Kongreso. Pero tila hindi na bago na mula sa hanay ng malalaking negosyante, political families at mismong government contractors ang nauupo sa pwesto. Isa na riyan ng bilyonaryo na si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola na tila nakatira sa isang malapalasyong mansyon sa kanyang hometown sa Batangas. Kilalang baluarte ng mga Gardiola ang munisipalidad ng Mataas na Kahoy. Kasalukuyang nakaupo bilang alkalde si Ellery Gardiola Silva. Vice-alkalde naman ng kanyang kapatid na si Errol Gardiola. Personal na pinuntahan ng Bilyonary News Channel ang Mataas na Kahoy. Ayon sa mga residente, matatagpuan ng Gardiola Compound sa Barangay Kalingatan at inuukupa ang 1 kilometrong kahabaan nito sa magkabilang kalsada. Sa likod naman ito, matatagpuan ang CWS Party List and MKBM Basketball Court Hangar, kung saan madalas idinaraos ang mga medical mission at iba pang programa ng grupo. Sinuri namin ang nasabing compound sa Google Earth at tumambad ang tila ekta-ektaryang lupain sa magkabilang kalsada ng Barangay Kalingatan na konektado sa mga gate ng itinuturong Gardiola property. Lumitaw rin dito ang ilang litrato noong 2018 kung saan tila may sariling golf course sa loob ng compound. Kitang-kita rin ng tila ilang daang metrong kalsada sa loob na kumukonekta mula sa main property patungo sa CWS Basketball Court na may sariling helipad sa likuran nito. Mas maliit naman kumpara rito ang property sa kabilang kalsada ng Barangay Kalingatan na itinuturong pagmamay-ari rin ng mga Gardiola, kung saan makikita ang ilang tila mga residential building. Kilalang kontratista at businessman si Gardiola bago pa man ito maupo sa Kongreso.
Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang kumpanya niyang JSG Construction ang nakakuha ng pinakamalaking DPWH contracts mula 2000 hanggang 2008. Nakakuha ito ng 5.7 billion pesos worth of DPWH contracts. Bukod pa riyan ang 2.3 billion pesos na mga kontratang nasungkit ng E. Guardiola Construction na pagmamayari naman ng kanyang kapatid. Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya. Noong 2012, kinasuhan ng BAR si Guardiola at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation dahil sa pagbili ng undeclared luxury vehicles. Nadawit din ng JSG sa isinagawang House of Representatives inquiry noong 2014 nang matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Mayroon daw kasi mga unaccounted fund disbursements na kabilang na ang 100 million pesos worth na kalsadang hawak ng JSG noong 2008 kahit na hindi naman ito natapos. Nabunyag din dito na nabibigyan ng AAA contracts ang kumpanya ni Guardiola kahit na classified as B lamang ang lisensya nito sa PCAB. Sa kabila ng mga kinasangkotang kontrobersya, tumakbo at nanalong party list representative ng mga construction workers si Guardiola noong 2022. Ang ginawa ko ay ganda, itangan mo ko sa lahat sa iyo. Kung hindi mo gawa, hindi ako nakakapagservisyo sa anyong bayan. O music, ikaw ay haligi ng Surigao. Ikaw ang dapat manungunan sa Surigao. Si Edwin Guardiola po, engineer Edwin Guardiola, ginawang congressman, Congressman Bobo. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel na mula nang maupo bilang kongresista si Guardiola noong 2022, nakakubra ng mahigit 1.2 billion pesos sa mga kumpanyang konektado sa kanya sa loob mismo ng 3rd at 4th Engineering Districts ng Batangas, kung saan ang malalaking bulto ay makikita sa mataas na kahoy. Depensa ni Guardiola, wala na siyang financial interest sa mga kumpanyang Newington Builders na nakapangalan sa kanyang sister-in-law na si Elaine Guardiola, Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niyang si Vice Mayor Errel, at ang S.Ang Construction and General Trading kung saan ang anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera ang nakalistang managing officer. Kamakailan lang, nabisto mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang 400 million peso ghost flood control project sa Bulacan na funded umano ng CWS Party List at ni Den Baliwag Mayor Ferdinand Estrella. Natuklasan ng aming team na tila marami pang kontrata na nahawakan ng mga Guardiola-owned company, either ghost or naiiwang nakatiwangwang matapos mag-expire ang kontrata. Basta yung sakop mong kontrata, ito lang po, yung almost 1 kilometer. Yan po, mayroon pa papunta doon sa sakop nun eh. Kasi, sa inyo rin yan. Oo, kasi kasama yung dalawang package eh. Meron pa din papunta doon. Yung hanggang doon, kaya ang permit eh. Alamin ang buong detalye nito sa susunod na parte ng aming report. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ni Congressman Guardiola. Para sa Ayan, mga kababayan, nadinig naman ninyo, no? Sa Batangas lamang, 1.5 billion na agad ang nakuha nga kontrata nitong si Guardiola. Diyan sa Baliwag, Bulacan, mismo yung ating mahal na Pangulong BBM, nakatuklas na diyan sa Barangay PL, Baliwag City, natuklasan ng ating Pangulong BBM na may ghost flood control project diyan sa Barangay PL, na kung saan itinatanggi pa ni Mayor Estrella na hindi niya raw alam yung ghost flood control project dyan na funded ng CWS Party List. Yung pala, makita-kita mo sa mga video at naglabasan na itong si Mayor Estrella, Guardiola, nagpapasalamat ang mga tauhan ni Mayor Estrella sa pagbibigay ng 400 million na flood control project ng congressman na yan na bilyonaryo, mga kababayan. Dito buko, mga kababayan, na alam ni Mayor Estrella ang flood control project ni Guardiola sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan. Mga sinungaling talaga. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files.